Grabe no, grabing pang-aabuso na ito mga kababayan no. This is already a silent martial law. Ginagamit mga kababayan ang mga otoridad ng gobyerno para mangharas at lumabag sa batas. Nakita nyo ito oh, tauhan ng Senate Sergeant at Arms mga kababayan. Yung nagbibigay seguridad dyan sa Senado. Ginulpe mga kababayan ng mga taga-NBI. Sinuntok, pinagtatadyakan, inipit at tangkapang mga kababayan dalhin at ipasok sa sasakyan. At nangyari lahat ng iyan daw mga kababayan habang nakatingin si Matibag. Si Melvin Matibag, ang bagong mga kababayan ngayon. Berdugo ng Bangag Administration. Pakinggan nyo po mga kababayan ha. Napaiyak na lang itong security ng Senado habang kinikwento niya kung paano siya ginulpi ng mga bata ni Matibag mga kababayan. Andito kami sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At lumabas din sa dokumento mga kababayan na may basbas pala yan ha. May basbas pala ni Soto. Aroy! Pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog ang security ng Senate. Binugbog at sinaktan. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ayan ang ginulpi. Ginagawa mo lang trabaho mo. Grabe naman sa Sinuntok ka talaga? Lahat. Hindi lang sinuntok. Sinuntok, dinaganan. Sinuntok, dinaganan? Anong ginagawa mo? Diba? Pinagbabawalan mo lang Napaiyak na lang siya mga kababayan. na pumasok doon. Hindi ma'am, sinasala ko na din yung palabas kasi advice ko sa amin na huwag mo nang palabasin yung mga walang QR code. Siyempre. Utos yan kay Tano mga kababayan ha. Dahil naka-lockdown ang Senado para hindi makatakas yung mga culprits mga kababayan na tangkang dukutin si Bato. So, pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building ko. Bakit nila lockdown ang Senate? Kanina ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali, upon instruction ka rin noon. So, kanina pa lockdown na. So, nung... Upon instruction yan ni Senator Cayetano para hindi makalabas yung dapat nilang i-contempt. Labas naman, sinasala namin yung lalabas po para ma-hold po yung mga... Kung sino po yung... Tama ginawa dito, sinuntok? Lahat. Sinuntok lahat mga kababayan, inipit, dinaganan, tinadyakan. Pati dito, nag-black and blue ka na. Nag-black and blue ka na. Pagiging black eye na yan mga kababayan, maya-maya. Kasi bago pa lang, pula-mula pa ngayon mga kababayan. Sinuntok ka Sinuhat talaga. mo ko papasok ng pick-up mo. Pinapasok pa siya, pinasok siya sa pick-up mga kababayan. Binuhat ko din ako. Ayan siya pala yun. Siya pala yun, Teka muna, teka. May pamilya rin po ako! Hinarang ko po yung katawan ko dun sa may pintuan ko. Hanggang nakita ko si... One for lawyers, ma'am. Nakita ko si Atty. Bahmod. Ayun, nakita niya si Matibag mga kababayan habang ginagawa itong panghahara sa kanya at pananakit. Huwag niyo ako iwan. Sorry. Walang gari itong NBI na. Napakawalang hiya nitong NBI na to. Si Aymin nagsabi ha. As you're taking down his testimony, sorry, I got confused. Yeah, so, ikaw pa rin yung kuwan. So, natin naman mag-inform ko namin. Kung ako nung CCTV yung kung saan po. Hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sila, hindi naman tama yun na nakakaligtas sila ng Commotion na ko dun sa lobby na tinula ko pa pabalibag po dun sa Binalibag pa siya. Then, after naman, pilit nilang binabali Pilit binabali ang kanyang kamay. Yeah, kaya po, ganos ka dyan eh. pilit nilang tinitwist mo para mapusasan po. Pero, kumunod po ako may classes po na kagad. So, buti na lang po nakakawa ko dun sa railings po doon dahil sa may roll-up. Door po ng baka. Nung hindi ko nawalan na po ako ng balance po. Kumalo na po ako dun sa may hagdanan ng roll-up doon po.
Napalo pa siya doon. Isakay po nila po sa sasakyan. Sinakay pala talaga siya. Buti na lang no, nakababao. So, ito po yung pintuan nung nakaganon po yung may paa po sa yung isa. Natakas po ako kasi iba na mo man magsalita yung driver. Nakatakas pala siya mga kababayan. Nilumura na ako tapos lahat na pwede niyong gawin sa akin, pwede niyong gawin sa loob. Oo. Buti na lang yung kasi Grabe tong NBI na to, no? Wala silang authority, mga kababayan, kahit pa may ICC warrant. Dahil hindi sila proper na proper authority na kumilos niyan. Dahil wala nga jurisdiction, hindi naman nagtap sa Interpol, mga kababayan, ang ICC. Kung nagtap man, ang posibleng CIDG o yung mayroon ngang special talaga na unit dyan, mga kababayan, ng CIDG. Hindi yan under ng NBI. FBI ba talaga yan? Kapag yan. Pero nakaalis daw. Nakatakas daw yung mga NBI na so-called na agent. Yung nagdala na. Pero ma-identify mo. po. At basta na-identify ko lang po Takbuhan daw eh. mahaba. Nagtakbuhan. So, sino pala yung na-contempt? Yung mga na siguro, mga kababayan, baka, pero may CCTV naman yan ma-identify yan. Po na nakasalamin po. Agent na mahabang buhok? Hindi ko alam kung agent ba talaga yun? Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na dating naka-jail po. Naka-gel! Suma- Eh kung naka-gel, si Mel Matibag, may salamin? Hindi po. Kilala na si Matibag mayroon pang ibang naka-gel pala. Naka-gel si Matibag pinagmumura. Buti nga sa kanya. Nasa presyon ka ba? Meron po kung Meron? So, check mo na? Baka maatake ito ha. Baka maatake ito ha. Iwangan kita sa abogado. Balikan ka namin. So, you're going to go to Makati na dyan? Oh, pa-check up nyo muna. Baka baka mayroon na niyang mga kababayan na heart attack na Be sure, yan. Ay, yung mga nag-dressing naman kay Bato. Opo. Wala po yung commotion po. As in, tulog po yung hindi palabas po. Yung nabi po. Ay, nakahuli. Sa prevention, elevated pa rin sa prevention. Nang una ay nagtataka ako kung bakit sumasawsaw. Habang ito mga kababayan, inexplain ni Attorney Topacio itong mga pangyayari ngayon ha. Nakisawsaw rin pala si Boying, mga kababayan. Itong ombudsman natin. Sapagkat kung ang warrant ay nagmula sa ICC. Nawala na silang jurisdiction sa atin, mga kababayan. Na remember that. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Ano naman pakialam ng Office of the Ombudsman dyan? Ang Office of the Ombudsman naman po ay hindi law enforcement agency na pwedeng magpatupad ng warrant ng ICC or any foreign warrant. At may procedure po sa pagpapatupad ng isang warrant na galing sa isang foreign jurisdiction. Ang dahilan po niyan ay sapagkat ang Pilipinas ay isang sovereign state. Isa po tayong estado o bansa na may kasarinlan at kalayaan. Ang mga foreign warrants po ay wala pong visa dito sa Pilipinas. So, baka sabihin po nila, kaya nga po NBI ang nagpapatupad ng warrant. Ay mali pa rin po ang procedure sapagkat may procedure po yan o proseso bago po ipatupad ng local law enforcement agency ang isang warrant at yan po ay kailangang dumaan sa local court sapagkat ang local courts po lamang ang courts of competent jurisdiction na maaaring mag-issue ng warrant upang dakpin ang isang tao na nasa loob ng Pilipinas. Last year, meron pong inilabas na rules on extradition proceedings ang Korte Suprema po, attorney. Gaano kahalaga ito at paano ito mai-apply? Kasi after na ito, nung una pong dinala sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ito po sa issue po kay Senador Bato de la Rosa, attorney. Matindi ang aking paniniwala na ang ating kataas-taasang hukuman ay naglabas nitong ang Rules of Procedure for Extradition in response doon sa nangyaring kalapastanganan sa mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte at dahil nga po nagkaroon ng kwestiyon na inihain sa pamamagitan ng petisyon sa Korte Suprema sa legalidad nitong pagdakip o pagkidnap na nga ang sinasabi nila
laban kay Pangulong Duterte. At ito pong rules of procedure ay hindi po nalalayo doon sa ating extradition law na ang Presidential Decree 1069. Kung mamarapatin po nyo ay ipaliwanag ko lang po ang konting background nitong PD o Presidential Decree 1069. Ito po ang batas na gumagabay at nag-a-apply sa mga extradition treaties po or extradition efforts ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Unang-una, liwanagin po natin ano ang extradition. Ang extradition ay request o isang pakiusap ng isang banyagang estado o bayan sa ating bansa na kung maaari ay isang mamamayan natin o kahit hindi mamamayan, ang isang bisita dito sa Pilipinas ay dalhin doon sa ibang bansa kung saan siya ay may kaso. Ang PD 1069 po ay ginawa ni Pangulong Marcos Sr. by virtue of Amendment 6. Yung mga bata po, paliwanag natin yung Amendment 6 under the 73 Constitution, may amendment po na bagamat mayroong parliament na siya po ang gumagawa ng batas under Amendment 6, coetaneous or simultaneously with the parliament o yung batasang pambansa, ay may kapangyarihan din po ang Pangulo na gumawa ng batas. Therefore, PD 1069 is substantive law. Kaya po, yung rules of procedure na ginawa po last 2025 ng ating kataas-taasang hukuman, hindi po maaring lumayo yon doon sa PD 1069. At kung babasahin niyo po, ang naidagdag lamang po noon bilang rules of procedure sapagkat mayroon po tayong principle in law that adjective or procedural laws cannot go against substantive law, ay naglagay po ng mga deadline. Pero nandoon din po sa guidelines na yon na unang-una, ang Department of Justice ang kailangang mag-initiate o magsimula ng extradition petition sa korte. Ang local court natin ang kailangang mag-issue ng warrant para ang isang taong nasa loob ng Pilipinas ay madakip. At ang korte rin natin po ang magdidesisyon kung nararapat na i-extradite o dalhin sa ibang bansa yung isang tao, mamamayan man o hindi, na nasa loob ng Pilipinas. Hindi po NBI, hindi po pulis, hindi po kung sino man, kundi ang hukuman lamang ang magsasabi kung maaaring ang isang taong nasa Pilipinas ay daldalhin sa ibang bansa. At ganun din dapat yung naging procedure sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, precisely. Sapagkat ayon po sa ating saligang batas sa Bill of Rights, nakalagay po roon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At nakalagay din po doon, walang tao na pwedeng arestuhin unless there is a warrant issued by a competent court. Ang Court of Competent Jurisdiction na binabanggit po sa ating saligang batas ay walang iba kundi yung mga hukuman po dito sa Pilipinas sapagkat wala pong karapatan ng saligang batas natin na i-recognize ang ibang korte. Sapagkat that would be a great derogation o yun po ay makakabawas sa soberanya at kasarinlan ng ating bansa. Dito naman po sa implementasyon nila, dahil nagkaroon po ng habulan na to the point, ang sabi pa nga ni Senador Bato de la Rosa ay nag-wrestling pa daw sila sa NBI kaya nagtamo siya ng sugat po. Ano po yung patakaran kahit hindi tungkol dito sa ICC warrant of arrest or kahit sa anong warrant of arrest laban sa isang senador po? Pwede po ba nilang gawin yun? Lalo na dyan sa loob ng Senado? Yun nga po ang nakakulungkot dito na kalabisan po itong ginawa nila. Unang-una po, palagay ko ang dapat managot po dyan ay ang Senate President noong nandun pa, noong unang pumasok yung mga NBI na alas 7:30 po yata, ayon sa mga ulat, ay naroon na sila. Ang Senate President doon ay si dating Senate President Tito Soto. Sapagkat hindi po dapat pinayagan ng Senate President na pumasok po yung mga ibang law enforcement authority sa loob ng Senado, lalong-lalo na upang arestuhin ang isang senador na papunta sa plenary at gagampanan po ang kanyang mga katungkulan. Kung natatandaan po natin yung pag-aresto kay then Senator Laila De Lima nung siya ay may warrant, hindi po pinasok ng pulis si Senator De Lima. Siya po ay nandoon sa loob at binigyan ng sapat na panahon
bago siya po ay i-turn over sa kapulisan. And to think that is by virtue of a warrant issued by a competent court in Muntinlupa. Ito, ICC warrant. Ang warrant po ng ICC, para ulitin ko, ay walang bisa dito sa Pilipinas. Ang warrant lamang na may bisa dito ay warrant na inisyu ng Korte ng Pilipinas. Attorney, maputo lang tayo sa ating panayam ha. Balikan lang, punta muna tayo dyan sa Senado kasi may ambush interview dito kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Congratulations din po. Okay. Naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes. Pagkatapos ngayon, di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya. Abay, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Asan yung warrant nilang Pinoy? So, ma'am, ngayon stand-off. Ngayon ko sa kanila. So, ibig sabihin, ma'am, sorry, Ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kailaking tao. Talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, like the vote. Opo, yan. Ma'am, so, Yan si Senadora Amy Marcos. Maya-maya mapapakinggan natin yung pahayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero dito, attorney, meron kasing motion na inihain si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya rito, quote, until he is able to get all and exhaust all remedies to protect himself and until this institution is able to do just the same. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa nagagamit lahat ng mga legal remedies, hindi maaresto si Senador Bato. Dapat lamang po. Kasi katulad nga po ng sinabi ni Senadora Amy Marcos, ngayon lang, this is not about Senator De La Rosa. This is about the assault on the institution of the Senate. Not only an assault on the institution of the Senate, but an assault on our Constitution. Ang ating saligang batas ang binabastos, ang ating mga hukuman ang binabastos, at ang karapatan ng bawat Pilipino ang binabastos. Because may kasabihan nga, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. At nararapat lamang na gawing ehemplo ito. Talagang bastusan na nga ito Can you imagine? Never po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang NBI o any law enforcement agency pinasok ang Senado na wala man lang mang warrant. Ngayon yung sinasabi ni Ginoong Trillanes na warrant, hindi po warrant yun na kailangang kilalanin ng Senado. Kapag may international warrant, yan po ay dadaan sa usual diplomatic channels. DFA, iko-confirma pa po yan. Kung talagang yan ay warrant, malay natin kung ginawa lang sa rekto. Itong si Director Matibag, mahilig magpagawa ito sa rekto ng kung ano-ano, pati pera, pinagagawa nito sa rekto mahirap na. Hindi pwedeng nasa social media, hawak-hawak ni Trillanes, na wala namang karapatan, private citizen, at basta lang niya isa-serve yung warrant. Ano siya, siniswerte? Opo, bago lang si partner Jade magtanong, attorney, punta ulit tayo dyan sa Senado dahil may naging pahayag din si Senador Jinggoy Estrada. Panoorin natin. Balikan lang natin yung pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, attorney. Ito naman, partners, panoorin naman natin, pakinggan naman natin ang pahayag kanina ito ni Senator Amy Marcos
Bago ito. Ayun. Panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, like the vote sa DZWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC. Kay Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman, talaga naman. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So nag-antay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapusan? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ko pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talaga. ICC. Sorry. Wala. Na there's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagkakidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta, tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si VP Sara. So, paano po? Bagong liderato ng Senado, magkukumbin ba ang Senado bilang impeachment court? Tignan natin. Bukas, di ba? Apo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am, ano ang... Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, ma'am, that means magkukumbin kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titignan namin na maigi. Ma'am, hindi po natin Sorry? Sorry? Hindi po kayo nitatransmit. Walang ganang communication. Wala naman natatanggap. Yan ang karagdagan pampahayag ni Senadora Amy Marcos. Attorney, so yung nabanggit mo kanina, yun din yung nabanggit ni Senadora Amy. So ibig sabihin, hindi pwedeng sikreto ang arrest warrant kasi makikipag-ugnayan siya sa maraming mga opisina ng gobyerno. Totoo po yun. At yung sinasabi ng iba na nababasa ko sa social media na may Interpol po naman. Alam nyo po yung Interpol, hindi rin pwedeng igiit yung kanilang gusto rito nang hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Huwag nyo akong paniwalaan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tao. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Madali pong i-access yan. At tignan nyo po ang guidelines na sinusunod ng Interpol sa kung sila ay nagpapatupad ng mga warrants of arrest na galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nakalagay po roon very clearly, hindi pwedeng i-impose o i-compel. Yun ang ginagamit na word doon sa website. To compel any country to follow
yung Interpol. At nakalagay din doon very clearly ay hindi rin pwede na hindi sumunod yung Interpol sa domestic law. Domestic law meaning yung batas ng bansa kung saan nila i-implement yung isang warrant na galing sa ibang jurisdiction. In other words, there is no such thing as an international warrant of arrest. Lahat ay dadaan sa bansa kung saan yung arrest ay ini-implement. At sinabi din ni Senator Amy Marcos sa attorney na narinig natin kanina, at yan din yung tanong kanina ni Senator Marcoleta, kung may alam ba yung Senate President Tito Soto noon, bago yung nagpalitan sila ng liderato dyan sa Senado kanina, may alam ba ang Senate President? Inaantabayan na natin yung magiging sagot niya doon sa tanong na yan. Kung sakali mang may alam ang Senate President Tito Soto o former Senate President Tito Soto attorney, ano yung pananagutan nito? Baka siya po ay magkaroon ng ethics complaint. Can you imagine? Ako ay binabase ko lang yung aking opinion doon sa narrative ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI daw po ay pumunta roon, pinapasok ni dating Senate President Tito Soto, pinakain pa, bagamat ang sinasabi ay aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi man lang ba niya tinignan kung anong authority ng NBI para mag-aresto? Tinignan ba niya kung may warrant o kung may hawak na warrant, ito ba ay valid warrant? Verify ba niya ito? At hindi ba siya humingi ng legal opinion sa kanyang abogado o sa isang senador na abogado kung nararapat na ang NBI ang mag-implement ng isang international warrant without a local warrant? Sinasabi ko po yan na dapat niyang ginawa yan. Dapat siyang maging masusi sa pagsusuri ng autoridad ng NBI sapagkat what is involved here is not really Senator Bato or the NBI or the ICC but the dignity of the institution of which he was the head until he was deposed very recently this afternoon. Hindi na ba niya naging concerned? Hindi na siya naging concerned sa dignidad ng Senado bilang institusyon? Anong klaseng Senate President yan? At matapos nga yung naging plenaryo o yung talakayan nila dyan ay umalis bigla ang Senate President which is sana magkaroon siya ng time o pagkakataon sanang masagot yung katanungan na yan, attorney. Pero ang isa sa mga katanungan din, bakit bakit si Trillanes, Antonio Trillanes, yung nagsilbi nung sinasabi ng umano'y arrest warrant ng ICC. Siya na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan din ang tanong kanina ni Actually, Senator Marcoleta. Opo, in fairness to Ginoong Trillanes, bilang dating senador, ay may courtesy po naman ang kahit sinong dating senador na pumasok sa Senado. Ngunit, kung ang gagawin niyang dahilan ay isa-serve niya yung warrant, malaking kabulastugan po yan. Sabagat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Gayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya, ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. So anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? At anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya kanyang sarili kung siya ang lalabag ng batas? Opo. At kanina din, attorney, kabilang din sa mga proteksyon, masasabi ba natin may parliamentary immunity itong si Senator Bato de la Rosa para hindi siya basta-bastang huhulihin ng mga otoridad natin dito at ipadala doon sa The Hague tulad ng nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang parliamentary immunity po ay hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Congress. And by Congress, I mean either the House of Representatives or the House of the Senate or the upper chamber. Papunta sa kanyang sesyon at during the session, kung may warrant na ang penalty ay ng krimen of which he is charged is more than 6 years. Yan ang parliamentary immunity. Ito po, warrant ng ICC, wala naman siyang nakalagay kung anong penalty pa doon sa charge sa kanya. Sapagat ang warrant po ng ICC hindi katulad ng warrant dito na mayroong crime. May definition ng crime. Halimbawa, Article 145 ng Revised Penal Code. At pag tinignan mo yung Article 145, halimbawa, ay mayroong karampatang
penalty yon para ma-determine mo kung siya ay covered ng parliamentary immunity or not. But ito po ang siste. Ito po is not really about parliamentary immunity but the right of every citizen. Especially, hindi ko sinasabing porket senador ay may special treatment. Ngunit lahat po ng mamamayan ay subject, ay dapat makinabang sa mga proteksyon na iginagawad ng Bill of Rights. At yun nga pong sinabi ko kanina, the right not to be deprived of liberty without due process, hindi pwedeng arestuhin ng walang warrant, the right to be presumed innocent. Yun po ang nilalabag dito na hindi lamang applicable kay Senator De La Rosa, ngunit sa lahat ng Pilipino. Nagkataon lamang na itong paglabag na ito ng karapatan ay very visible, very high profile at ginawa laban sa isang senador. Ang question po rito, ang katanungan ngayon, kung kayang gawin sa isang senador, hindi ba kayang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino nitong mga may kapangyarihan? So, lawless na po. This government has become lawless. Hindi na po sumusunod sa batas, and to that extent, it is quickly becoming an illegitimate government. Opo, at may pag-asa pa ba dito sa Supreme Court? Kasi kanina ay naghain po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at naghain po ito ng urgent manifestation with omnibus motion dyan po sa Supreme Court upang humiling ng proteksyon laban po sa posibleng implementasyon nga nitong arrest warrant pula sa ICC. Attorney, ano po ba yung magiging epekto po nito? Sana po ay kumilos ang ating Korte Suprema sapagkat ang kataas-taasang hukuman na nga po ang nagbigay ng mga guidelines sa extradition. And ito pong ginagawa kay Senator De La Rosa is undoubtedly an extradition. Pinaliwanag na po natin kung anong ibig sabihin ng extradition. So wala pong iniwan ito. Halimbawa, may warrant sa Amerika at nag-request ang Amerika dito sa atin, pakidala nga yung isang taong nariyan sa Pilipinas, ibalik sa Amerika para humarap sa kaso rito. Ganon din po yan eh. Nagre-request ang ICC na yung isang tao, mamamayan pa, hindi lang pangkaraniwang mamamayan, isang halal na senador ng Pilipinas ay dalhin nyo rito sa Hague to face charges. That is undoubtedly extradition. At pagkaganyan, yun pong rules ng Supreme Court ang dapat sundin. Hindi yung rules ni Matibag, hindi yung rules ni John Vic Remulla, hindi yung rules ng kapulisan. Rules po ng Supreme Court. Opo, at inaasahan ba natin kung sakali man magdidesisyon itong Supreme Court doon sa kanyang naging petisyon at yung mga nauna pang mga petisyon kaugnay nga dito sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ninyo mapipigilan ang pag-aresto o pagpapadala dito kay Senator Bato de la Rosa, Attorney? Ay dapat lamang po kasi kapag nag-issue ang korte ng temporary restraining order, yan po ay indefinite unlike sa Court of Appeals na metaning at saka sa RTC, metaning yung TRO. Dito po ay indefinite. At sa ganang akin lamang po, dapat pong pigilin ito. Bakit? Sapagkat nasasanay na po ang ibang mga tao na hindi sumunod sa rule of law. Kung natatandaan mo, kasamang Jade, kasamang Admar, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema na hindi implement yung HDO, Hold Departure Order, laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi sinunod ng DOJ. Huwag sanang maging habit ito sapagkat pag naging pattern ito na hindi na sinusunod ang rule of law, anong mangyayari sa ating bansa? This is a government of laws and not of men. Dapat kahit sinong nakaupo, kahit sinong involved, kahit kanino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas.